everyone! It's me, Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa ating mga SSS member dyan, ito na po ang pinakahihintay nyo. Ang dami nang nag-follow up nito sa akin guys at nag-request kung ano-ano nga ba ang mga documentary requirements na kailangan natin kapag tayo ay nag-apply na po ng SSS retirement claim. Alright, so itong makikita nyo po sa screen guys, very updated po ito na listahan ng requirements. Dahil ito po yung presentation ng SSS during our SSS webinar na ginanap lang noong February 26, 2025 kung saan ako nag-attend. So very updated tong list nila guys. So dito muna tayo una sa SSS forms. Kailangan po natin ng SSS Retirement Claim Application Form or yung tinatawag po na RCA. Pwede po ito nating ma-download sa online. Sa dulo ng video na to guys, turuan ko po kayo paano natin makita itong RCA form online. At pwede rin naman kung doon kayo mismo sa SSS branch mag-fill out po. Okay? Or letter B, application for DDR benefit under the portability law if applicable. Itong letter B guys, para lang po ito sa mga nagsiserve po sa government na gustong mag-avail ng DDR benefit under the portability law. Kung hindi naman applicable sa'yo itong letter B, dito ka lang po sa letter A, sa RCA. And next naman, syempre, kailangan din po nating magdala ng valid ID cards and additional documents. So itong mga valid ID cards, guys, hindi naman kailangan SSS ID. Any government valid ID will do. No, okay na po yan. Ang dami ditong namumroblema sa SSS ID, yung doon hinahanap ni SSS. Baka naman po wala po kayong ibang valid government ID. Kaya po yun hinahanap sa inyo ni SSS, no? So, valid ID cards and additional documents. Please take note, present the original and submit photocopies or certified true copies of supporting documents. Bago kayo pumunta kay SSS, i-photocopy nyo na yung mga ID nyo, back to back, and yung mga documents na meron kayo. Lahat na guys, huwag na kayong manghinayang na sa pag-photocopy, no? Basta lahat ng ID na meron kayo, lahat ng documents na meron kayo, i-photocopy nyo na yan, at yan ang dalhin nyo kay SSS. At please be reminded also guys na yung mga original ID cards, original documents nyo, hindi po yan kinukuha ni SSS. Tinitingnan lang po nila yan, ang inyong mga original documents and ang mga photocopies nyo kung para ma-validate po nila kung legit ba yung mga sinasabit nyong photocopy. So, meron tayong mga documentary requirements. Number 1, yung SSS form na RCA form. Number 2, valid ID cards and additional documents. So, number 3 na documentary requirements. If the member is 60 years old but below 65 years old. So, 60 to 64 years old guys. Tapos kapag employed members po kayo, kailangan nyo po mag-provide ng Certificate of Separation issued by the last employer or employers. Or kapag wala ka naman guys, kailangan mo ng Certificate of Employment issued by the last employer stating the period of employment. So, COE, no? Kung meron kayong, dapat may mga COE kayo sa last employer nyo. Hindi naman kailangan, ma'am, ang dami ko nang naging employer, tapos yung iba nawala na yung mga COE. No worries on that, guys. Ang importante po, yung last employer nyo, dapat meron kayong COE. Okay? Kapag nagsara naman yung company nyo, guys, kailangan nyo ng SSS form, Affidavit of Separation from Employment, or cessation of self-employment with undertaking regardless of the status of employer kapag nagsara ang inyong company. Pero kapag voluntary member naman na kayo guys, yun na yung naging status nyo kay SSS no, ng present, hindi nyo na po kailangan ito. Para lang po ito sa mga employed members, yung mga kaka-retire lang sa trabaho. So number 4, documentary requirements na kailangan nyo po kay SSS. If with dependent child or children and not reported in members record. So, kapag ikaw retiree, SSS, at meron ka pong dependents children, kailangan nyo po ng marriage certificate or certificate of member issued by the LCR or PSA. And then, birth certificate ng iyong legitimated, legally adopted, or illegitimate dependent child or children issued by LCR or PSA.
Again, dalhin nyo po ang inyong mga original documents at i-photocopy nyo na po yan. Para pagdating nyo kay SSS, wala nang hassle sa inyong pipila pa dun sa photocopy, no? Bago kayo umalis sa bahay nyo, make sure lahat ng documents na dala-dala nyo ay may photocopies na rin. Para pagdating kay SSS, wala na kayong maging problema, guys. Okay? And then, i-highlights ko lang, guys, itong sa dependents, ha, meron lang tayong 5 na dependents kay SSS. So, kapag meron kang anak sa labas or meron kang illegitimate child, siya ang pinaka-last na priority sa dependents. Kapag mapuno mo na tong 5 dependents, guys, ng legitimate child mo, hindi na makakapasok ang iyong illegitimate child. Pero kung meron pang space, kunwari, 3 lang yan o kaya 4 lang yan, meron pang isang available na dependents mo, dito mo lang pwedeng maipasok ang iyong illegitimate child. Diba? So, ganito lang kadali, guys, ang mga requirements. So, ang dami ditong nagre-reklamo, ang dami-dami daw hininging documents. I'm sure may problema ang records, no? Kaya ganun. Meron dito, guys, online lang nag-apply. Walang kahirap-hirap mag-apply. Na-approve po ang kanyang retirement. Dahil maganda ang records niya. Kaya nga, ngayon pala, mga members dyan, gumawa naman kayo ng SSS online account para din po sa inyo yan, guys. Huwag nyo hintayin tumanda kayo tapos sabihin sa inyo na SSS, ay gumawa ka ng SSS account, doon ka mag-apply ng pension loan mo, doon ka mag-apply ng iyong retirement claim. Mas mahirap na yun. At pag nakagawa kayo, guys, ng inyong SSS online account, mag-enroll kayo ng inyong disbursement account. Para pag na-approve na yan, guys, wala na kayong poproblemahin. Magsasubmit na lang kayo ng inyong retirement claim application kay SSS. Dahil meron na kayong disbursement account. So, ganun lang siya, guys. Tapos doon sa mga gustong makita na kung anong itsura ng retirement claim application, para makita nyo yung mga details doon, guys, na pipil-upan nyo, punta lang kayo sa Google. Tapos, i-search nyo ang SSS Retirement Application Form. Lagyan nyo po ng 2025 na year para updated yung form na yan. Okay? And then, ito po siya. I-click lang natin yan. And then, ganito yung itsura, guys, ng Retirement Claim Application. So, makikita nyo dito, Part 1. Ayan, ang members information. Yan lang yung pipil-upan mo, guys. Tapos, employment history, if you have. So that sa dependent children mo, guys, below 21 years old. Pwede po ang above 21 years old kapag ang anak mo na yan ay physically and mentally incapacity. Pwede mo po siya ditong ilagay sa iyong dependent children. And then ito, guys, so i-check nyo na lang tong yes or no. So basahin nyo na lang yan. Okay, so ganun lang po, guys, ang kailangan nating mga requirements kay SSS kapag tayo ay mag-retire. Napakasimple lang ng mga documents na kailangan. Kapag maayos ang records mo, walang problema. Ang bilis-bilis lang talaga, guys, ang process. Hindi po matagal yan. So, sa mga members dyan na meron na pong SSS online account at malapit na kayong mag-retire kay SSS, gagawa po ako ng separate video kung paano po kayo mag-apply ng retirement claim through your SSS online account para wala na pong hassle sa inyong pumunta pa mismo sa SSS branch. Alright, so that's all for my video for today. Please share this video, guys. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.